Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Lambo mabulo ug lumad basakanon ng haod sa sinulog sa Dakbayan 2026 niadtong Sabado. Mga kandila nga gamiton sa Walk with Mary, pabutangan og karton aron disgrasya malikayan. Happy sa Sibulan Police Station sa Negros Oriental ug laing duha ka mga kaubang pulis gipamusil patay sa laing pulis. Kapin 20 milyones pesos nga balor sa mga smuggled sigarilyo na sakmit samtang sunog miulbo sa barangay Tejero, dulan usa ka gatos ka mga panimay na ugdaw. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, lambo mabulo og lumad basakanon ng haros sa sinulog sa Dakbayan 2026 niadtong Sabado. Nahimong init ang indigay sa 17 ka mga contingents bisan og naabtan man og uwan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gidagsa sa katawhan ang naitabong sinulog sa Dakbayan nitong Sabado sa hapon. Gisaksihan nila ang indigay sa 17 ka mga barangay ug eskwelahan sa syudad sa Sugbo aron ipatagamtam ang sinulog fever sa sayo pa lang. Sa street dancing, nagpakita na sa katakos ang mga tribo bisan pa man sa hulga sa panahon. Maabtan man og uwan o di ba ka mainitan, magpabilin nga madasigon ang mga performers gikan sa 17 ka mga eskwelahan o barangay sa nagpadayon nilang pagparada dinhi sa Osmeña Boulevard. Entero hapon ilang gipakita ang sample sa ilahang maanindot nga performance nga man ilang ipakita alang sa Sinulog Grand Parade sunod semana. Og nagpadayon namang indigay sa Cebu City Sports Complex diin. Gibuksan kini ni Mayor Nestor Archival. So, without further ado, I would like to welcome all of you and let the show begin. Great Senyor! Naabtan man og uwan apan wa gyapon nawala ang kadasig sa mga contingents aron pagpakita sa ilang katakos sa ilang halad nga sayaw ngadto ni Senyor Santo Niño. Hangtod nga nakadaog ang lambo mabulo sa ritual showdown tungod sa gipakitang nindot nga costume og hinlo nga choreography. Gawa sa pagkamananaog sa ritual showdown, nakuha usab sa Barangay Mabolo ang Best in Musicality ug Best in Costume sa special prizes. Hilabihan ng kalipay ni Kapitan Daniel Arguedo kay nagbunga man ang kahago sa mga dancers, propsmen hangtod na sa choreographer. Unsa man ka ang ikapakita sa Lambo Mabolo karong Sinulog Grand Parade. Dagan ko nag-preparar. Ang bagong choreography unya kahago sa mga bata po, practice. Nagkadaog usab ang lumad basakanon gikan sa Barangay Basak sa Nicolas alang sa street dancing competition.
Wala gyapon sila napakya sa pagpalingaw sa mga nananaw sa dalan tungod sa nindot nilang formation. Samtang nakadaog sa brass band competition ang grupo gikan sa Digos National High School gumikan sa maayo nilang musika. Nahuman ng maong kalihukan pasado alas 7 sa gabi pinagi sa colorful kaayo nga fireworks display. Ug ang good news, magka-perform karong Domingo ang 17 ka mga dancing contingents sa umaabot nga Sinulog Grand Parade human gipakita ang tinuod nga spirit sa Sinulog Festival. Gian Navarro, CCTN News. Kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño niauhag sa mga deboto nga musalmot sa umaabot nga Walk with Mary sa pagbutang og karton sa ilang mga kandila. Kiniaron nga dili madiretso sa karsada ang mga tinulo niini ug malikay sa disgrasya ang mga motorista. Ang kasiran hato de Crystal Joy Pelerca. Giauhag sa mga kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño ang mga deboto nga mosalmot sa Walk with Mary karong Enero 15 sa pagbutang og karton sa ilang mga kandila. Kiniaron nga dili madiretso sa karsada ang mga tinuo sa ilang mga kandila. Ang mong pahimangno subay kini sa nahitabo niadtong Enero 8 paghuman sa Walk with Jesus. Kun diin gikatahong 20 ka mga motorista ang nasimplang tungod sa pagkadangog sa karsada. Ug usa sa gitanaw nga hinungdan nga nahimong dangog ang karsada tungod sa mga napundok nga tinuo sa kandila. Mahinumduman nga kapin 240,000 ka mga deboto ang nisalmot sa maong prosesyon. Matod ni Reverend Father Jules Van Almerez, ang media liaison sa Basilica, nga gisusi pa hinuon sa Cebu City Transportation Office kung ang mga tinuo bagyod sa kandila ang hinungdan. Apan sila nanawagan aron nga magpabiling luwas ang karsada ug malikay sa disgrasya ang mga motorista. Buot nang sa kuan sa ato ang sa CCTO, and then we would like just to announce nga akatong magkuyog sa procession ng kandila nalapod ang sila katong papel ba rehearsal para dili lang magtagap-tagap sa kuan kay pila po na if all of us will be bringing candles no pila po na kalipo niya ang atong dalan niya ba mapuno yung mga Crystal Joy Felerca, CCTN News. Kapin 1,600 ka mga security personnel ipakatap alang sa traslasyon sa syudad sa Mandawi ug uban pang kalihukan kabahin sa Sinulog. Send-off ceremony gipahigayon kaganinang buntag. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Andam na ang mga security personnel nga ipakatap atol sa traslasyon sa syudad sa Mandawi karong Huwebes ug ubang kalihukan kabahin sa Sinulog. Nagtapok sila sa sports complex kaganinang buntag, diin gipahigayon ang send-off ceremony. Moabot sa kapin 1,000 ka mga personnel ang ipakatap gikan sa Mandawi City Police Office, Bureau of Fire and Protection, Philippine Army, Coast Guard, Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim, mga barangay personnel ug force multipliers. Matod ni Pulis Colonel Cirelo Acosta, ang direktor sa Mandawi City Police Office, nga doble karon ang gidaghanon sa mga personnel itandi miaging tuig. Matod ni Acosta nga tungod na usab kini sa pag-overnight sa mga imahe ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug San Jose. Mas taas karon ang pagbisita sa mga imahen ngadto sa syudad sa Mandawi itandi sa tuig 2025. Due to the several CIMEX that we conducted, we found out na daghang lugar nga dapat butangan pagtropa. So, we deem it right, with the permission of our Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, na i-double ang size, which we expect na ang influx sa tao daghan lang. Gawas sa traslasyon, magpakatap usab og personnel sa mga viewing area sa Mandawi atol sa fluvial procession karong Sabado. Matod sa MCPO nga mag-deploy usab sila og usa ka gatos ka pulis ngadto sa Cebu City aron pagtabang sa seguridad atol sa Sinulog. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Virgen de la Regla Parish sa Dakbayan sa Lapu-Lapu magpaygayon og misa matag 2 ka oras atol sa pagbisita sa Holy Family karong Enero 16. Gitingwa sa simbahan nga mahimong hapsay ang pagbisita sa balaang bata karong tuiga. Ang kasiran hato de Crystal Joy Felerca. Karong Biyernes na Enero 16, mobisita ang imahe ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug St. Joseph ngadto sa Virgen de la Regla Parish sa Lapu-Lapu City. Lakip kini sa mga kalihukan alang sa 461st Fiesta Senior. Kundiin sa pinakaunang higayon, mas taas ang oras sa pagbisita sa Holy Family sa maong simbahan. Subay niini,
Ang parish priest nga si Reverend Father Benido Tumol nibutyag gagilaumang maabot sa VDR Church ang Santo Niño pasado alas 7 sa buntag. O pag alas 8 ni ana, adunay ipahigayon nga welcome mass. Human sa welcome mass, ipahigayon na ang misa matag 2 ka oras, hangtod na sa kadlawon sa di pa ang farewell mass nga ipahigayon sa alas 4 sa kadlawon sa Sabado, Enero 17. Kunya, every after 2 hours, murag doon na po tayo mga pilgrim parishes nga muanhi. Kay para magmisa pod, kay ang Lapu-Lapu man, dikaryit po sa Lapu-Lapu, daghang man tag mga parokya nga sakop. Na at sakop na to pati ang Olango, pati ang Cordoba. Dugang pa niya nga nakigalayo na sila sa lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu City ug sa mga otoridad aron sa pagsiguro nga mahimong hapsay ug malinawon ang palibot sa simbahan ato sa pagbisita sa imahen sa balaang bata. So hopefully and we pray nga pag-abot sa Santo Niño, peaceful ang tanan malipayon to welcome, and lagi sila taas-taas nga time to visit the Santo Niño diri sa Berel sa Regla. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo naning kamot nga mapaspasan pa ang search and rescue operations sa Binaliw Landfill bisan sa karisgo niini. Nakig-alayon sila sa lungsod sa Konsolasyon aron didto kasamtangang ilabay ang mga basura sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kalkulado ang gihimong mga lakang karon sa Cebu City Government bahin silang search and rescue operations sa nahugnong sanitary landfill sa Barangay Binaliw. Maong nangayo og pagsabot si Mayor Nestor Archival ngadto sa mga kabanay sa na-missing. Nganong hinay ang gihimong pagpangita sa mga nadatugan sa nahugnong buhatan sa landfill. Anapa sa 8 ang nakalas, samtang 12 ang gitambalan no manaangol ug 28 ang nagpabiling missing. Base ka na sa datos gikan sa Cebu City DRRMO. Hilabi ang kadelikado ang gimong pag-rescue gumikan sa posibleng pagdahili na usab sa nagbukid nga basura sa higayong mahawas ang mga dagkong debris. May gamit tinuon sila og mga dagkong kahimanan aron lang alsahon ang mga nangahugnom bahin sa buhatan og hayan mapaspas pa ang pag-ugkat sa mga nangatanggong nga trabahante sa sulod. We cannot just simply cut the pieces because number one, there is actually gas spewing. If we have the big spark, then it will catch fire. Then that would be very disastrous to the people who are trapped and at the same time to our rescuers. Ipon tigusab di Archival nga nakigsabot sila sa ubang local government units sama na lang sa lungsod sa Konsolasyon uban sa pakigalayon sa Department of Environment and Natural Resources alang sa kasamtangang tapukanan sa mga basura. Usa ang lungsod sa Konsolasyon sa mamahimong temporaryong kalabayan sa basura sulod lang sa kabuuan. The other alternative is considering that prime waste, that is the responsibility supposed to be to store that garbage, they are actually putting now what we call as a transfer station that would be approved by the DNR so that we will bring the garbage there and put it there, just a transfer, and then later, as things go okay, and then we will transfer that garbage to another place where it's being put in safe, accredited by the DNR. Samtang giangop sa mayor ang himuong investigasyon sa Senado bahin sa paglabay sa mga basura sa sanitary landfill ubos sa Solid Waste Management Act. Maong mag-agad sila sa mamahimong dagan sa investigasyon kung haum pa ba ang pagbaton og waste to energy facility o di ba kaubang matang sa teknolohiya aron lang ma-dispose ang mga tone-toneladang basura gikan sa kabalayan. Ang kaning atong garbage sa ordinance o ang atong 9003 which is the national law, it's been there so long a time. Ang ato lang wala gini nato matagai og pagtagad. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi nagtino og transfer station nga temporaryong kalabayan sa basura samtang nagsira pa ang landfill sa Binaliw sa syudad sa Sugbo tungod sa collapse. Hinuon nangita na og hauler ang syudad nga mahimong makakolekta sa basura. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose sa Garino.
Nagsugod na ang pagdawat sa mga basura sa syudad sa Mandawi ngadto sa ilang temporaryong transfer station na himutang sa Barangay Umapad. Alas 10 kaganinang buntag, naabtan nga naglabay sa basura ang Barangay Banilad. Gibuksan ang transfer station ni adtong Sabado aron magpadayon ang pagkolekta sa basura sa syudad, samtang nagsira pa ang landfill sa Binaliw sa syudad sa Sugbo human mokulaps. Sa kasamtangan, nangita na og howler ang Mandawi nga makakolekta sa basura. Nangita ta na ay mga gipang offer pero lagyo man na ibugo naasa to'y gi-offer sa Aluginsan. Pero inguna gani kalayo atong mga ubang natong mga dump trucks ba ubang mga garbage trucks na to dili biya inguna na ka A1 ang condition ba. So first mataas atong cost pag sa maintenance. So mas gananta mi kanang duol-duol. Giplano nga gamiton ang transfer station na himutang sud sa Mandawi Green Learning Park hangtod lang sa duha ka semana, labi na nga napalambo na ang lugar nga kaniadtong usa ka dump site. Sa pagkakaron, gipatuman ang scheduling sa 20 city ka barangay matag cluster aron hapsay ang paglabay. Mausab kini ang usa sa hagit nga giatubang sa mga barangay. Kausar gyud mi makayabo or twice kung kaysa barangay Kanduman, ang example sa barangay Kanduman ako gikuan nagpa-pundok ko di kaghapon, kagabi. Para nas 4, labay dami dito. So, nagbalik na mo, kausal lang yung makabalik ng sad. Kay kung mag-collection may sa household, 2 to 3 hours may mapuno ang truck. So, ngabot ito, more or less 10 o'clock sa gyud. Usay mo lapas bagani. Gihangyo ang mga residente sa pag-segregate og tarong sa ilang basura. Ang mga malata ang ilabay ngadto sa Mandawi Green Learning Park sa Umapad, samtang ang mga recyclable ang ilabay sa planta sa Gun Corporation sa lungsod sa Konsolasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisirad-an sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang landfill sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo. May issue sila og cease and desist order ngadto sa tag-iya sa landfill human gisusi ang nahitabong pagdahili sa nagbinukid na nga basura sa miaging simana. Lakip sa gihimong investigasyon mo ang tulubagon nga posibleng atubangon sa mga nalambigit sa mao nga trahedya. Mipadangat sila og pahasubo ngadto sa kabanay sa mga nitaliwan tungod sa nahimong gidangatan. Mipasalig ang DENR nga makahimo og corrective measures aron dili na masubli pa sa uban nga mga dapit ang nahitabong pagdahili sa mga basura. Mosunod, hepe sa Sibulan Police Station sa Negros Oriental og laing duha ka mga kaubang pulis gipamusil patay sa laing pulis. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre,
wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor! Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, hipi sa Sibulan Police Station sa Negros Oriental og duha ka mga kaubang pulis gipamusil patay sa laing pulis human kini nakapusil patay og babaeng trabahante sa usa ka bar. Suspitsado mitahan siyang kagalingon didto sa Tanhay City Police Station. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Hepe sa Sibulan Municipal Police Station sa Negros Oriental Police Provincial Office uban sa duha niya ka mga sakop ang nakanaso man po sila sa laing pulis ngao na nakapusil patay sa usa ka babae sulod sa usa ka imnanan sa bang lungsod niadtog alas 9:35 sa gabi natong Biyernes. Ang dead on arrival sa Tambalanan mao silang Police Captain Jose Idrohil Simafranca, hepe sa Sibulan Municipal Police Station ug ang duha niya ka kauban nga silang Police Senior Master Sergeant Tristan Joseph Chua ug Patrolman Ray Albert Timblor. Ang suspitsado gilang nga si Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon sakop sa Sibunan Police Station gamitahan usab alas 10:45 sa gabi dito sa Tanhay City Police Station nga sakop gihapon sa Negros Island Region Police Office. Mato ni Police Lieutenant Colonel Joim Malong ang spokesperson sa Negros Island Region Police Office nga una gipusil sa suspitsado ang usa ka babae sa imnanan nga si Sheila May Dinawanaw sa wala pa matino nga hinungdan. Sa gihimong follow-up investigation na sa Iran nga sa wala pa ang nahitabong pagpamusil ang tulo ka mga pulis nga gipamusil nag-uban pa nga nag-inom sa Sabresto Bar ug naglingkod uban silang hepe. Pipila ka minuto gitawag nila ang babae nga si Sheila May ug gipalingkod silang tupad apan kadit lang nga mitindog nga suspitsado nga si Saicon ug iyaning gipamusil sa makadaghang higayon nga may resulta sa hinanali niini nga kamatayon. Daling nanindog ang tulo ka mga pulis ug bigawa sa imnanan paingon sa sakyanan ni Simafranca uban sa suspitsado nga si Saicon. Ang maong insidente daling nga natawag sa police station sa Sibulan nga dali usab nga girespondihan apan sila nga pag-abot sa lugar. Ilan na lang nga nakita ang sakyanan nga iya silang hepe nga si Simafranca nga mao ang Mitsubishi Lancer nga naa sa daptin sa karsada at tubangan sa Toyota Sibulan. Sa nang pagsusi ilang nakita ang tulo nga naligo na silang kaugalingon nga dugo nga dunay samad pinusilan sa lawas ug wala ni si Saicon nga mahinungdan kay nakining gidali pagdala sa Tambalanan apan gideklara sila nga pulos dead on arrival. Milo sa nagmanhunt operation ng kapulisan sa lungsod sa Sibulan human mahibaw-an nga anga naghimo sa krimen ang ilaw rasab nga kauban nga si Saicon ug pagka alas 10:40 sa gabi gipahibaw sila sa Tanhay Police Station nga mitahan kini siyang kaugalingon. Ang hepe sa puro NIR nga si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay mimando na siya ang mga sakop sa Nopo nga mohimog lawom nga investigasyon may kanabutan sa mga insidente. Gipasalig nini nga walay mahitamong pagtabon sa hitabo sa usaman ka pulis aga nalambigit ug silutan ang nakahimong krimen. Yes, katulad ng binanggit ko kanina, hindi mo namin pagtatakpan itong pangyayari ito. Pananagutin namin itong pulis namin na may kagagawa nito. Hindi mo namin kagustuhan ito. Kung alam namin na nakaka-apekto ito sa imahe ng kapulisan, and the only thing that we can do right now is to investigate it properly and to give justice to those who lost their life in this tragic incident. Gawa sa kasong kriminal magatubang usab ni og administrative investigation ug ang silot mao ang pagkatangtang sa serbisyo. Gitahan usab ni Saicon ang ihang service firearms nga gituan nga magigamit sa pagpamusil sa mga biktima. Arnold Bustamante, CCT News. Girilibuhan sa pwesto ang hepe sa Negros Oriental Police Provincial Office human sa naitabong pagpamusil nga may resulta sa kamatayon sa hepe sa Sibulan Municipal Police Station ug sa duha ka mga kaubang pulis. Gihulipan si Police Colonel Crescent Tigelo ni Deputy Regional Director for Operation Police Colonel Lito Patay isip office in charge. Katuyuan niini mao aron dili mabalda ang pagserbisyo sa katawhan samtang nagpadayon ang investigasyon. Samtang gibutang usab isip OIC sa Sibulan Municipal Police Station ang Deputy Provincial Director for Operation nga si Police Lieutenant Colonel Hul Hamire. Malacañang mitataw nga nagagikan lang sa hungihong ang posibleng pagduso o impeachment complaint batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nakita hinoon sa pipila ka mga magbabalaod nga giingong gibudhian sa presidente ang pagsalig sa katawhan tungod sa national budget. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Walay igong basihan og puros ra gikan sa mga huhungihong ang planong pagduso sa impeachment complaint kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kini ang nimong reaksyon sa Malacañang, subay sa nimong pamahayag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice tungod sa giingong pagbudhi ni Marcos Jr. sa pagsalig ngadto sa katawhan nga may gihimong basihan sa mga kaubanan. Sa usa ka TV interview, nagkanayon si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na posibleng naglikay lang ang ubang mga kongresista sa issue sa nagpadayong investigasyon sa flood control projects. Gibutyag di Erice nga adunay kalambigitan ng presidente sa giingong kahiwian sa gobyerno sanglit ni pirma man siya sa 2025 national budget. Pagulagway pa ni Castro,
nga halos wala na maila ni Marcos Jr. ang detalye sa National Expenditure Program nga posibleng gigamit sa pagpangurakot. Maong nilusad ang presidente og investigasyon bahin sa gikurakot ka flood control projects human siya nakamatikod giun sa paggamit among pundo. Dungan usab sa pagtataw nga wala gibudian sa presidente ang katawhan aron hayan matagan og hustisya kadto mga nahikawan sa panudlanan. Dili pa usab basuta sa palasyo kung pinasikad lang ba usab sa politika ang plano sa grupo sa mga kongresista. Giagad lang ni Castro ngadto sa mga kongresista ang desisyon kung maduso ba gyud ang impeachment complaint nga dunay lig-ong basehan. Samtang gitataw ni Erice nga nagdumili siya sa pag-endorso sa impeachment sa mga dakong opisyala karon tungod sa bag-ong lagda gikan sa Supreme Court nga kinahanglan unang iagi sa Committee on Justice. Dugang pa ni Erice nga dunay pipila ka mga kongresista nga willing usab nga i-endorso ang impeachment complaint batok sa presidente. Gian Navarro, CCTN News. Girilibuhan una sa pwesto si Department of Public Works and Highways 7 Director Danilo Villa karong adlaw. Kuyog ni Villa ang laing tulo ka mga regional directors, duha ka assistant regional directors ug duha ka district engineers. Mato ni Secretary Vince Dizon nga subay kini sa nagpadayong investigasyon sa ilang mga sakop apan wala siya mihatag og dugang pang detalye. Gikabot pa ning kasamtangan si Villa aron kakuhaan og reaksyon sa nahimong hukom ni Secretary Dizon. Mipasalig hinuon ang kalihim nga himuong strikto ang standards alang sa mga opisyal sa DPWH subay sa giatubang nga issue sama na lang sa flood control projects. We are officially relieving today for various reasons, no? Specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department. Gisaway sa Bayan Central Visayas ang lakang ni Gobernador Pamela Mariccuatro nga pakigbatukan sa mga pakigbatok sa mga militanteng pundok sa Sugbo. Pinagi sa laing task force nga wa niya nauyunan ang Executive Order No. 61 nga nagmugna sa Cebu Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ko na PTF-ELCAC. Matod ni Chairman Jaime Paglinawan nga way kalabutan ang seguridad sa nasinating kakabus karon sa kalungsuran. Dugang pa nga mahikawan ang mga batakang serbisyo kung mupaingon lang sa militarisasyon ang pundo sa probinsya. Gituyo ni Mariccuatro ang pagbugna o PTF-ELCAC aron masumpo ang mga militanteng pundok sa matag lungsod. Mosunod, kapin 20 milyones pesos nga balor sa mga smuggled nga sigarilyo na sakmit. Samtang sunog, miulbo sa barangay Tejero, dulan usa ka gatos ka mga panimay na uggaw. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Experience the power of BOGO Cable Television Incorporated, the fastest and most accessible internet service. Stay connected anytime. Lightning-fast speeds for seamless streaming, gaming, and browsing. That's why we're proud to offer BOGO Cable TV, the fastest and most reliable internet service designed to meet the needs of everyone. Perfect for work and business. Enjoy uninterrupted video calls and quick downloads and uploads. Connect multiple devices without losing speed. Gaming. Zero-log gaming with ultra-low latency. Experience every frame with high-speed connections. Entertainment. Stream your favorite shows and enjoy watching cable TV. For internet inquiries, contact us. BOGO Cable TV Inc. Better service. Better connectivity. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you.
for as low as 899 pesos per month. Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Problema mo ba ang mahinang internet connection at malabong cable TV reception? Huwag mo nang problemahin yan dahil nandito na ang Phil Products. Ang Phil Products ay nag-o-offer ng internet bundle. May internet ka na, may cable TV ka pa. Garantisadong mabilis ang iyong internet connection at malinaw ang iyong cable TV reception. At hindi lang yan, meron silang mga branches sa Calbayog City, located at Bernatis Compound, Barangay Kapuukan, Calbayog City. Contact number 0917-320-5871 or 0998-989-6088. Follow and like their Facebook page, Phil Products Calbayog, San Jorge Office, located at Maharlika Highway, Barangay Mancol, San Jorge, Samar. Contact number 0936-047-0263. Catbalogan City Office, located at Taft Avenue, City Proper, Catbalogan City. Contact number 0917-322-2604. And Northern Samar Office, located at door number 3, Narcisa Sual Building, near Hunarton Gasoline Station, Barangay Kinabranan, Allen, Northern Samar. Contact number 0927-164-8695. Phil Products Service Television Incorporated. Balik sa ato mga balita, kapin 20 milyones ka pesos nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo nasakmit sa kapulisan sa lungsod sa Santander. Atol kini sa checkpoint operation niadtong Sabado sa gabii. Ang mga sigarilyo wa malakip sa listahan sa Bureau of Internal Revenue nga nibayad og buhis sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot kadto sa 20 milyones pesos nga balor sa mga pinahihot nga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo atol sa ginusag nga checkpoint operation sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Santander alas 11 sa gabi nito nga Sabado. Ang mga sakop sa Santander Municipal Police Station sa Cebu Police Provincial Office uban sa Regional Mobile Force Battalion 7, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Division ug ang Regional Special Unit 7 sa pakigalayon sa Philippine Coast Guard, Bureau of Customs ug Bureau of Internal Revenue ug BIR nakadawat og report nga dunay pagpahihot sa mga illegal nga sigarilyo nga gisakay og truck ni karga.
Atol sa checkpoint usa ka sakinan nga Photon Tornado nga close van nga dunay plate number JEM 1014 gisusi ang sulod niini og didto ilang nakita nga doon na kinikarga nga 200 ka bakse sa sigarilyo. Ang matag kahon doon ay 50 ka mga rim sa sigarilyo nga ang brand Oris og sa dihang gipasubay sa BIR na suta wala ni manakip sa listahan nga registered tobacco products nga legal nga mamaligya sa Pilipinas. Tungod ni gisakmit sa mga operatiba mao nga mga kontrabando samtang ang driver niini og duha niya ka mga pahinante nga pulos taga barangay Adjong lungsod sa Sibulan, Negros Oriental kasamtangan nga gigustorya sa Regional Special Project Unit 7 sa dakwang impormasyon nga agmao nga kargamento gikan kini sa Negros Oriental ug sa dihaga na para sa checkpoint og gipangayuan og mga dokumento sa pagbiyahe sa mga sigarilyo wala kini makapakita. Magatubang og sumbong sa karapasan sa Customs Modernization and Tariff Act kung Republic Act 10863 o Section 263 of the National Internal Revenue Code di nagsilot niadto nga maghupot mobiyahe og moapod-apod sa wala mabuhisi nga produkto sa sigarilyo sigod sa kapulisan sa probinsya nga aga mao nga operasyon kabahin kini sa walay hunong nga kampanya sa gobyerno batok sa pinahihot nga sigarilyo nga wala mobayad og buhis. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa Cebu Police Provincial Office midayeg sa mga sakop og ubang ahinsya sa gobyerno nga nakasakmit sa mga ginikanon sa kontrabando. Dugang ni Mangilin nga ang CPPO magpadayon sa pagpalig-on sa border security operations sa probinsya ug ang pakigalayon sa nasunong ahinsya aron pagpuhag sa smuggling networks nga naglihok sa jurisdiksyon sa lalawigan. Arnold Bustamante, CCTV News. Moabot sa 93 ka mga balay ang naugdaw sa dakong sunog ni atong Sabado sa buntag sa Sitio o Riverside, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Nagsugod kini sa panimalay nilang Jonathan Duterte og posibleng nibuto ang butane canister. Nawadan og panimalay ang 202 ka mga pamilya o 714 ka mga tao human sa paspas nga pagkuyanap sa kayo kay puros man hinimo sa light materials ang mga Pinoy-anan. Tungod niini, niabag ang lain-laing fire unit sa syudad ug mga kasikbit nga dapit aron pagpaong sa kayo human gisaka ngadto sa third alarm. Nibilin kini og 2.4 million pesos nga danyos. Giatiman pa sa DSWS ang mga apektadong pamilya sulod sa ilang evacuation center. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.